So yun po mga kabiyaya, mga kadabarkads, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. At ito muli, Jay Guevara TV, isang depender reactor ng TVJ at mga viral issue dito sa Pilipinas. So ngayon ito, no, may pag-uusapan tayo. Alam naman din natin na lipa na po yung mga vlogger, yung mga tao na lubos kung makapanira sa ibang tao. No? So dito po, may video po may papanood po akong video sa inyo ni Bossing Vic Sotto na kung saan ito na po yung banta, no? Ito na po yung mga warning sa mga tao, sa mga vlogger, sa mga sites, sa mga page na patuloy pa rin po sa paninira sa kanila, no? So ito na, sana maano na po ito, matuloy na po ito para manahimik at hindi na po lumaganap yung mga ganyang sistema ng mga vlogger ngayon. Katulad doon ni yung vlogger na si Dudong Kulong, 'di ba? So damay na rin ho siya dito sa ipapanood kong video sa inyo. So syempre, bago natin 'to simulan, huwag niyo pong kalimutan na mag-like, share, comment and subscribe sa ating YouTube channel. At pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. At please follow my Facebook page sa Jay Guevara 18. Pakisuportahan din naman po yung mga kasamahan ko na nandiyan sa description ng kanilang link. Yan, sila Chris Ulo, Jake Magnus, Tita Messi, Sway Sardinas, DJ Kyle. Yan, sila DJ 27, sila 27 tuloy. DJ 21 at si Real Talk Chicago at yung iba pa na nandiyan po sa description ng kanilang link. Pakisuportahan naman po. Alam niyo mga kadabarkads, lipa na nga po talaga yung mga vlogger na gumagawa ng issue at kadalasan ay over na, no? Over na yung ginagawa nila. Meron pa nga yung iba na kahit buhay ginagawa na nilang patay. O, si Bossing Vic Sotto may ganyang video, may mga ganyang tawag dito, may mga ganyang content sila about kay Bossing Vic Sotto. Nakesyo si Bossing Vic Sotto ay nasa heaven na daw. Heaven na daw. Wag naman po sana mangyari, no? At matagal-tagal pa ho yun. Mga 100 years pa ang itatagal ni Bossing Vic Sotto dito sa mundo. At syempre, hindi lang si Bossing Vic Sotto, marami. Meron na nga rin po dyan yung TVJ, yan, at yung iba't iba pang mga artista. Yan, nangunguna po yung content na mga artista na pumanaw na daw kahit buhay pa. At hindi lang sa Pilipinas, may mga may mga artista din silang dinadamay, Hollywood, hindi lang dito sa Pinas. At meron pang mga content na lalo na sa mga kalalakihan na celebrity ay yung content po na halimbawa, Bossing Vic Sotto may nabuntis. May nabuntis sa labas, isa rin yan. At may mga iba pang celebrity na artista dito sa Pilipinas na ginagawan din ng mga ganyang issue. So ngayon, ayun yung mga pag-uusapan ho natin dito. Sobrang na kasi talagang lipa na ngayon dito sa social media, lalo na yung mga vlogger na voice over lang. Hindi ko naman minamaliit yung iba dyan kasi may mga vlogger po katulad nila AR Reaction, nila Durs, nila Gandara, nila yung mga vlogger din na nagre-reaction sa TVJ, no? Isa rin sa mga dumidepend sa TVJ, mga voice over lang din sila, pero kahit papano goods po, no? Goods po yung kanilang content, hindi po paninirang puri. Marami talaga ngayon mga kadabarkads na naglipa na. Sobra talaga, grabe. So ngayon, katulad niyan, yung mga about sa issue ng TVJ like Pepsi Paloma, yung kay Tito Sotto, yung sa single mom, yung kay Joey De Leon na samot-saring kontrobersyal na ibinabato nila, isinesangkalan nila or ipinamumukha nila sa mga tao na bad influence si Henyo Master daw. So paulit-ulit na lang po yan. So ngayon, may ipapanood ho ako sa inyong video na kung saan ay sana nga po, no, sana matuloy ito para managot na po silang lahat.
Sa para madala na, para hindi na rin kasi dito kasi sa social media, ito may kwento ko lang sa inyo. Simula ho nung nalaman ng mga tao na malaki or pwede kang kumita dito sa YouTube, dito sa social media, naglipana na po yung mga basurang content. Katulad doon ng mga content na labas ang mga bakat ang mga Jolen sa kanilang mga damit. Yan, isa rin sa mga basurang content yan. Hindi ka magaling sumayaw, hindi ka magaling kumanta, basta may ipabakat ka lang, trending ka. Meron pa, yung mga nagbibigay ng payo, no? Nagbibigay ng mga payo na kahit wala naman kailangan alam mo yun, bigay sila ng bigay ng payo, pero wala sa hulog. Parang siya, malapit siya sa content ni Rendon Labador. Ganon na ganon. Marami dyan maraming mga influencer dyan na todo payo, todo ganito. Pero wag ka, kung isipin mong maigi, yung payo nila, napakalayo sa planet Earth. Halos bagsak No, meron din dyan, katulad nung na-reactionan natin nung nakaraan, alam mo yun, yung mga content creator na promote ng sugal. Isa rin yan sa mga basurang content. Meron pa nga dyan umiyak So todo iyak, nasa libing siya ng nasa puntod siya ng anak niya. No, nasa puntod siya ng anak niya, todo iyak. Maya-maya bandang huli sa dulo ng video nag-promote ng sugal. So marami, sobrang daming basurang content dito sa Pilipinas. Siyempre, ulitin ko, disclaimer tayo, hindi naman din po 100% na quality or tinatawag na napakaganda ng aking content. Napakahusay ko na bilang reactor, hindi ko po ginaganon yung aking sarili, no? Kasi baka mamaya may mag-comment na naman, bakit yung content mo hindi ba basura? Hindi basura ang content ko, pero ako na nagsasabi sa inyo na hindi rin to 100% quality. Depende na lang sa mga manonood. Sila ang dapat magsalita kung okay ba ang video ko o hindi. Okay ba yung mga sinasabi ko rito? Okay ba yung mga... Sila dapat magsasabi nun, hindi ako. Dahil para sa sarili ko, okay lahat to. Totoo naman yun. Real talk tayo real talk. Ang magpapatunay lang dyan kung talagang quality, wholesome, yung video mo ay walang iba na magpapatunay niyan, hindi yung mismong vlogger. Ang magpapatunay niyan, kayo na mga nanonood. So ito po yung video, panoorin natin. Bali, 2 video to, no? Unahin po muna natin. So ito mga kadabarkads, ito matagal na tong issue na to. Katulad, parang ginawa ko lang pong example sa inyo ng mga ganitong mga content. Yung tinutukoy dito, yung tinutukoy sa topic na to, ito yung mga dapat mawala dito sa social media. Para hindi na rin tularan ng iba. So ito, pakinggan nyo yung sasabihin nitong vlogger na to. Hindi na emosyonal sa naging revelasyon ni Vic Soto tungkol kay Julia Clarete. Hindi nga makapaniwala ang fans at supporters ng Itbulaga host na si Vic Soto patungkol sa issue nito na nabuntis umano nito noon ang kanyang co-host na si Julia Clarete. Di ba? Ayon sa kumakalat ngayon na usap-usapan ng netizens at balita online na patuloy na pinag-uusapan. Ay, galing. Ang tinutukoy na sa balita na di umano'y anak nito kay Julia Clarete ay ang nag-iisang anak ng dating aktres. Pagwapo, anak na agad ni Vic Soto. Ngayon nga ay binata na ito at makikita ito sa latest photo ng close ni Julia Clarete sa kanyang social media account kamakailan lamang. Makikita na sobrang gwapo nito. Kaya naman mas pinag-usapan ng mga netizen kung sino nga ba ang tunay na ama ng batang ito. Matatandaan na bago noon nagpakasal si Julia sa dati niyang asawa ay may anak na ito at hindi naman nabiyayaan ng anak sa dati niyang asawa. Sa ngayon na ay single mom ngayon ng aktres at nakafocus ito ngayon sa kanyang nag-iisang anak. Matagal na ng tanong ng mga netizens kung sino nga ba ang tunay na ama ng batang ito. Ayon kasi ngayon sa balita ay si Vic Soto umano ang ama ng anak ni Julia at pilit lang na itinatago ito ng mga ito sa publiko sa di pa kumpirmadong dahilan ng mga ito.
Matatandaan na kilala si Bossing sa pagiging chick boy nito noon. Marami din itong naging anak sa iba't ibang babae ngunit hindi ito naging lihim sa publiko at lahat ng mga anak nito ay suportado ni Vic Soto. Samantala tanong ngayon ng karamihan kung ano kaya daw ang reaksyon ni Pauline Luna na asawa ni Vic Soto sa balitang nagkaroon ng anak noon si Vic Soto sa kanya ding co-host noon na si Julia Clarete sa Itbulaga. Ayun nga sa ilan sigurado naman daw na madali itong matatanggap ng asawa ni Vic dahil bago naman siguro niya ito pakasalan ay tanggap nito kung anong naging nakaraan ng kanyang asawa at lahat ng mga anak nito ay tanggap nito. O yun. Alam nyo, itong Sa susunod na video ka na, Banat Bay. Banat Bay, salita ng salita. Eh. Di pa kita tinatawag, di pa kita i-content, ha? Manahimik ka. Narinig niyo yun? Narinig niyo yung boss di Banat Bay? Na, may ano kasi ako dyan eh, may re-reactionan niya na naman ako dyan eh. Sa Banat Bay na aso ni Isko Moreno. So yun o, isa yun na, ito sample po yun. Ayan po yung mga isa sa mga lumalaganap na issue mapatungkol sa Tito Vic and Joey, especially to Bossing Vic Soto. Ayan o, isa po yan sa mga lumalaganap na issue. So ngayon, itong Vic Soto or Bossing Vic Soto, ay nagsalita na rin about dyan sa issue na yan. Tayo nga yung re-reactionan natin. At dyan sa video na yan, sana kilabutan na kayo. Dahil sa video na yan, dahil sa video ito na ipapanood ko sa inyo, sure ako na hindi nagbibiro si Bossing Vic Soto. Totoo, seryoso dito si Bossing Vic Soto. At alam ko, ngayong pong mas lumaganap na po ang fake news sa laban sa TVJ ay talagang pinupush na po ng Tito Vic and Joey na may sampahan na or matukoy na yung mga vlogger na nasa likod ng camera ng paninira sa TVJ. Sa yung luya ko. Masabit No? Alam nyo, dapat talaga masampulan tong mga vlogger na kagaya nito. No, nung mga ganitong reaction. Alam niyo yun, yung katulad nga yan, yung mga anak-anak. No? Ito naman nagtataka ako sa ibang tao. Alam nyo, binasa ko yung mga comment doon. Ang dami naniwala. Ano yan, kada may gwapong anak at galing sa Itbulaga, anak agad ni Bossing Vic Soto yun. Grabe naman kayo. Lahat na lang anak na. So, syempre, alam naman natin, ginagawa nila, syempre, para kumita din ng pera. At hindi rin naman nila gagawin yan kung wala talaga silang galit sa TVJ. Syempre, galit sila dyan. Galit sila dyan dahil... Ewan ko. So, ito yung video, panoorin natin mga kadabarkads. Ito, seryoso to, hindi to prank. Panoorin natin tong video na to na kung saan ay nagbanta na nga si Bossing Vic Soto. Nagbanta si Bossing Vic Soto na sa mga vlogger na gumagawa ng mga fake news. At pwede kayong kasuhan. No? Pwede kayong kasuhan, pwede kayong idemanda sa oras na matukoy ang identity nyo. Ngayon, tinulungan ko na ho sila. Unang-una kay Best Phil. Kay Dudong Kulong. Bali nalaman ko na rin po yung ano niya. Nalaman ko na po yung full name, address, lahat po. Alam ko na po at may mga nagpasa din sa akin. Alam nyo, napakabilis lang, no? Sabi ko naman kasi sa iyo iba kami. Iba kami, wag mo kasi kaming kalabanin. Kung gusto mong sumuporta sa generic na Itbulaga, sumuporta ka lang. Pero yung maninira ka, ayun yung pangit sa'yo. Ngayon, eto, kaharapin mo to. Halimbawa, yung katulad niyan, yung ginawa mo kay Vico Soto, Dudong Kulong, kaharapin mo na lang yun.
No? Ngayon, bilang vlogger, kapwa mo vlogger, payo ko sa'yo, magdala ka ng lotion dun sa kulungan. Oo, dahil total, kada post mo naman sa Facebook mo, puro bakat-bakat ka ng hotdog mo na ma-jutes naman, doon tapos yan. So ito po yung video, panoorin natin na kung saan actual video Vic Sotto nagbanta na sa mga fake news na kumakalat. Ay nako. Ay nako. So ito po, panoorin natin. Mga nagsa-cyberbully o gumagawa ng mga fake news. Darating ang araw na may paglalagyan kayo. Yan. Nyo. Babalikan kayo. Narinig niyo yun, ha? Sa wakas ay nagpahayag na din ng kanyang saloobin si Bossing Vic Sotto patungkol sa mga fake news na siyang naglipana sa social media. Katulad nga ng aming nireport noong kamakailan patungkol sa kasinungalingan sa sinasabing anak daw ni Vic Sotto kay Julia Clarete. May mga kinakausap na daw na malalaking tao si Bossing Vic sa NBI. Kaya naman maghanda na daw NBI na yan. Pagkakalat ng fake news na ito at pinaghahanap na kayo. Ito ang buong storya. Ito, makinig kayo. Yan, pakinggan nyo. Sa mga... ito ang hugot ko for today. Yan. Sa mga nagsa-cyberbully o gumagawa ng mga fake news o naninira ng tao sa social media, lalo na, o sa ibang paraan, lagi nyo tandaan na may nasasaktan kayo at yan ay pagbabayaran ninyo. Yan. Huwag nyo isipin na dahil pinalalampas lang ng iba, ay mahina na o naduduwag. Nakikita kayo. Tandaan yan, nakikita kayo. At hindi natin yan palalampasin. Tama yan, boss. Darating ang araw na may paglalagyan kayo. Yan. Nyo. Ayon pa sa aming nakalap na impormasyon, tinutulungan ngayon ng Senate President ng Pilipinas na si Tito Sotto ang kanyang kapatid upang mahuli na at matugis ang mga tao sa likod ng mga kumakalat na fake news na ito. Matatandaan na isa si Tito Sotto sa mga senador na siyang nagpatupad ng anti-cyberbullying law. Kaya naman sa ngayon ay may mga tao silang kinakausap sa NBI at nagmamanman Tapos sa mga kayo tao dito. sa likod ng mga fake news accounts. Paktay kayo? Ayon pa sa report, kinuusap na Patay din kayo. ng NBI ang YouTube Philippines at Google Philippines upang alamin ang mga totoong pangalan ng mga tao sa likod ng kanilang mga accounts. Ito ang mga naglipana ng mga video Yan, oh. sa social Dami, media oh. na talaga namang hindi maganda at nakakasira ng pangalan ng mga artista. Hindi din daw alam ni Bossing Vic kung saan nga ba nanggaling Halos ang kadalasan yan, si social Bossing Vic media Sotto ito. yung mga At pati nandyan. ang kanyang asawa na si Pauline Luna ay ginagawan din ng masamang istorya. Liban kay Julia Clarete, damay din sa fake news ang kanyang kaibigan at dating karelasyon na si Pia Guanyo. Pia Guanyo. Sinama din sa mga listahan ng kanyang nabuntis sa fake news ang walang kamalay-malay na si Ruby na nasa Amerika na ngayon. Grabe. Ayon pa sa aming informant, ay maghanda na daw ang mga taong naglalabas ng fake news sa social media dahil under monitoring na daw sila. Katulad ni Willie Revillame, marami ang mga koneksyon ni Vic Sotto at madali lang para sa kanila na hulihin ng mga taong ito kung gugustuhin nila. Sa ngayon daw ay patuloy pa din ang investigasyon ng NBI at kapulisan sa mga Paktay kayo diha. sa Facebook, YouTube, at iba pang social media platform at websites na siyang nagpapakalat ng hindi maayos na pagbabalita at malisyosong issue patungkol sa mga artista na wala namang katotohanan. Ayan. Have it mga ka-showbiz peeps. O, narinig nyo na yun, ha? Alam ko, may mga nagsasabi dyan, matagal na yan, Jay. Oo, alam ko yun. Alam ko po yun na matagal na tong video na to kasi nasa Itbulaga pa lang sila. Pero ito, no, sa totoosin tong video na to, malaking tulong to sa mga haters ng TVJ. Totoo. Dahil kapag napanood nyo tong video na to, maaaring pa kayong magbago. Maaaring mag-warning
or maaari pa kayong mag-switch ng content nyo para hindi kayo makita. Dahil ayon sa aking source, isa sa mga kasamahan, isa sa mga nag-aalaga. Bawal pala ba? Isa sa mga nandoon at palaging nakakasama ng Tito Vic and Joey, no? Isa sa mga source namin doon sa loob ng TV5, ng nakasama ang TVJ, ay nakapagkwentuhan nga po namin. Kasi, syempre ako, bilang isa akong pambansang chismoso, ngayon, tinanong ko siya, sabi ko, yung mga sa mga pa-fake news, yung katulad niyan, yung mga nagkakalat ng issue pamatungkol kay Pepsi Paloma, yung sa kung ano-ano pang mga issue ng TVJ, hindi ba nila napapanood? Hindi ba napapanood ng TVJ yan, ng Tito Vic and Joey? Sabi niya naman, siguro napapanood. O, sige, sabi ko, ay, ganun ba? Pero naisipan din kaya nilang magkaso. Sabi niya sa akin, bakit Jay, hindi mo ba napanood yung dating issue? Papatungkol kay Julia, yung sa host nga ng dating Itbulaga, tas yung sa anak mo na inaano na sa kay Vic Soto daw na anak, yung kay Bossing Vic Soto. Ay sabi ko, hindi, bakit? So yun, sabi niya nga, yung TVJ, talagang may nag-aasikaso na dyan na mga talagang may kapangyarihan or may kaalaman para matukoy yung mga tao, yung mga vlogger na patuloy na naninira sa TVJ. No, sabi niya sa akin, pero hindi ko mabanggitin kung anong pangalan niya kasi siyempre mamasira yung trabaho niya doon. No, wait lang, ubo muna ako. Hindi ko yung boses ko maigi. Hindi ko mailabas. So yun nga, no, habang nagkukwentuhan kami, sabi ko kasi, yung mga ganyang vlogger, hindi yan titigil hanggat hindi mo nasasampulan. Sabi nila, hindi Jay, easy ka lang. Yan din kasi, hindi rin kasi basta-basta yan. Siyempre, una-una, wala tayong alam. Hindi natin kilala siya. Diba? Voice over lang. Minsan nga, slideshow lang na nilalabas sa kanilang mga YouTube channel. So, minsan, hindi minsan. Ang ginagawa ay aalamin kung sino yung nasa likod nung channel na yan. No, kung saan yung address, pangalan, full name. Kasi may mga bank account yan eh. Alam nyo tong YouTube na to, may mga bank account to. Ngayon, halimbawa, gamitin nila bank account ng nanay nila, kaibigan, matutukoy pa rin sila. No. Kasi tutusin, napakalaking kita ng YouTube, lalo sa Facebook, YouTube, malaking kita nila dyan, lalo dito sa mga ganitong content, yung mga pa-fake news. No? Ang laki po ng kita nila dyan. Ngayon, kaya naglipa na po yung mga vlogger na gumagawa ng sandamakmak na issue na wala rin namang katuturan at walang katotohanan. Ngayon, ayun na nga, nag-usap nga kami. Sabi ko kasi, sa tinagal-tagal ko na rin na nasa YouTube ako, sabi ko, hindi ba naisip ng ibang mga celebrity na pwede nilang kasuhan? Yung mga vlogger na patuloy na gumagawa ng issue sa kanila, yung katulad nung content na may mga pumanaw na, may mga anak sa labas na hindi naman totoo, may ganitong ugali na hindi naman totoo. Alam mo yun, yung mga paninirang puri, no? Baka sabihin ng mga basher dyan, bakit kayo sinisiraan nyo ang tape? Hindi yun namin sinisiraan ng tape. Sila po ang sumisira sa kanila. Unahan ko na kayo, ha? Advance ako eh. Baka sabihin nyo, bakit ikaw? Ganun ka rin, grabe ka magsalita sa tape. Deserve nila yun. Dahil sa ginawa nila sa TVJ, ha? Hindi paninirang puri ang katotohanan. Real talk po yun. Kaya kadalasan nga, sinasabi ko nga dito sa vlog, ang taong mga prangka at nagsasalita ng totoo, yun yung masakit sa kanila. Kaya minsan nasasabi nila, ay cyberbullying yan. Hindi nila alam. Totoo naman yung sinabi namin. Anong masama doon? Yun. Ito ang di totoo. Yung mga may case, may anak sa labas, yung ito ganyan. Yung kay Pepsi Paloma case, yung ito ganyan.
TBJ masama ugali, ito ganyan. O yun, ayun yung dapat makasuhan. So yun nga, nakausap ko nga yung source natin doon. Sabi niya nga, nilalakad yan. Sa sobrang dami ng mga vlogger, hindi rin maasikaso agad lahat. Pero may mga iilan na may mga iilan naka pending or ang tawag dito, anong tawag doon? May mga ilan na daw na alam na kung saan at anong address, anong name, anong identity ng vlogger na yon, anong details. Wow, details. No? So, ano daw yan, iisang buhos na lang daw yan, iisang largahan na lang, hindi daw pa isa-isa, isang largahan na lang daw yan para daw kapag, syempre, mamimidya yan malamang. Oo, alam nyo, ang marites dito, hindi kami mga vlogger, yung media. Oo, totoo yan, ay, sabihin ko na sa inyo. So, mamimidya yan, malalaman yun. Isang buhusan lang yan. Sa dinami-daming mga sites, sa dinami-daming mga vlogger na patuloy na naninira sa TVJ, ang daming nun yan. Tapos ito pa nga po, ito pa yung malupit yan. No? Yung iba, diba, nalaman na nila yung yung mga details, yung mga pangalan, address. Ngayon, nagtataka daw yung iba. Bakit daw yung ibang mga channel, halos iisa lang daw iisa lang daw ng parang, ano man tawag dito? Wala sa isip ko. Iisa lang ng pagkatao. Halimbawa, 5 channel. Tapos puro voice over, isang tao lang daw pala. So ibig sabihin, pinagkakakitaan talaga nila yung paninirang puri nila sa TVJ. No. So ngayon kasi dito kasi sa YouTube, no, siyempre may mga bank account to. Siyempre lalagay mo rito ID mo, full name mo, lahat, number, saan ka nakatira, saan idadalhin. Siyempre, bago tayo ma-monetize dito, dadaling yung yung tinatawag na Google AdSense. Na yun ang ilalagin mo sa YouTube, di ba? So, dadaling yan sa mismong bahay nyo. No? Lahat ng vlogger, lahat ng mga channel dito sa YouTube, meron hong ganyan at may mga number yan. Bago ka gumawa ng channel sa YouTube, ay gagamit ka ng number mo. At number na yun, yung number na yon ay yung talagang pangmatagalan na ibig sabihin bawal masira yun kasi syempre nakasalalay yung YouTube channel mo doon. Ngayon, syempre, hindi rin natin baka may magtaka dyan na sabihin, bakit hindi ba tinatanggal ni YouTube yung mga ganyang vlogger? Oh, no, hindi po kasalanan ni YouTube yan. Kasalanan ng vlogger yan. Ngayon, eto yan. Syempre, ang YouTube, kumikita yan sa amin eh. Kumikita sa amin yan ang mga vlogger. Kumikita din kami sa kanila. Parang ano lang yan eh. Biga yan. Kaso mas malaki yung sa kanila. Mautak si Lolo eh. Mautak si Lolo YT. Tandaan nyo yan. Napaka-utak. Bro mo, tax na binabayaran namin dito. Halos kalahati ng sahod namin. Totoo yan. Oo, kayo yung mga nagsasabi dyan eh. Yung mga vlogger ng TVJ, gatas na yung issue. Di nila alam, kaperanggot lang yung sinasahod namin dito. Sira ulo. No, eto nga, ang ibig nga sabihin dito is mag-antay na lang tayo mga kadabarkads. At darating yung panahon na yung mga vlogger na patuloy na naninira sa TVJ ay makakasuhan na talaga. No, ibig sabihin, waiting na lang talaga sila. Himas rehas na. Paano si Bespil, Kuya Jay? Paano si Bespil, Jay Guevara? Si Bespil kasi, yung ginagawa ni Bespil, iimbestigahan pa yun. Pangalawa, may mga video tayo na mga sinasabi niya against to TVJ. Kaya, kung halimbawa man na sumablay siya doon sa ginawa niya kay Vico Soto kasi maaaring may ibang account siyang ginawa doon tapos alam niyo magaling nga siya mag-edit, 'di ba sabi niya? No.
So doon, medyo alanganin pa siya doon. Pero doon sa mga video na naka-imbak sa atin, doon sa mga video na mga nasa kamay na ng nasa mabuting kamay, ano daw mabuting kamay? Basta yung mga video na nasa mabuting kamay na, doon, swak po siya doon. At sabi niya naman, may pangpiyansa naman siya daw, di ba? Diba sabi niya, di daw siya natatakot na harapin. Di waiting. Just waiting for you. May pakanta-kanta pa no? So mga Dabarkads, anong may bibigyan yung komento dito sa video na napanood nyo at yung video na nireactionan natin, i-comment nyo dyan. At ito, mga Dabarkads, wag po tayo magpapaniwala sa mga napapanood nyo sa social media kasi halos kadalasan dito sa social media ay puro po kasinungalingan. Sa 100% po na mga vlogger dito sa social media or dito sa YouTube, hindi na pala social media, YouTube na lang. Dito sa YouTube, nasa 40 to 50% po ang hindi po makatotohanan or tinatawag na garbage content ang kanilang mga video. Totoo po yan, real talk po tayo. Siyempre may mga iilan po na mga vlogger na nagsasabi naman din po at maayos naman din po yung kanilang content. No, katulad ng TVJ Defenders kami, at totoo dito, hindi kami dito nagsisinungaling, hindi rin po kami gumagawa ng issue. Minsan, yung ano na yan, yung clickbait ang tawag dyan sa mga thumbnail, yung mga nakikita nyo, minsan may nagagalit ka sa akin, pero sabi ko nga naman sa kanila, panoorin nyo yung full video, bago nyo ako husgahan, diba? Kasi kapag nilagay ko yung mukha ko dyan, walang manonood sa akin, sino ba ako? Pinsan lang naman ako ng Soto. Ay, hindi pala, pamangkin ng Soto. At pinsan ako ng mga mulak. So, sino manonood sa akin? Di ba nga wala? Di ba nga? Yun po yun, para sa kaalaman nyo lang. So, yun, ingat po kayo palagi. And don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Papindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. Ingat po kayo and God bless and peace. Bye-bye.